Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po. Ito hong proposed timeline po mga kabida, sa impeachment trial po laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay inilabas ni Senator Francis Tolentino, mga kabida, matapos pong kalampagin ng mga eskwelahan, iba't ibang eskwelahan po, mga kabida, sa Metro Manila. Although Metro Manila lang po yung kumalampag dito ho sa Senado, dahil ho sa feeling ho nila, baka hindi ho matuloy ito pong impeachment trial laban ho sa Vice Presidente. Nabuo po itong proposed timeline, mga kabida, para lang po masatisfy, masatisfy talaga ito hong mga pro-impeachment advocate. Okay. Naku po. Nagpapadala sa pressure. Iilan lang po yan sila, mga kabida. Anyway, dito ho sa proposed timeline ni Senator Tolentino, gagawing 19 days lang po yung trial po laban ho sa Vice Presidente, mga kabida. Mantakin na, 19 days lang po, most likely, ito na po yung pinaka-maikli, pinaka-mabilis na pagdinig sa kasaysayan ho ng impeachment trial sa Pilipinas, mga kabida. Okay, para lang po matapos ang trial ni VP Sara sa 19th Congress. Kasi ho, batay ho sa opinion ni Senator Tolentino, hindi ho pwedeng mag-crossover, mga kabida, ito hong impeachment trial po ni VP Sara from 19th Congress to 20th Congress. Kasi yun yung nakalagay ho sa rules po ng Senado, mga kabida. At although silent po dito, ito hong constitution po natin, okay? Pero may mga pinagbatayan, ito hong si Senator Tolentino ho, mga kabida. Kaya yun, ito po, binuo niya ito hong proposed timeline. Okay? Gaya ng sinabi ko po kanina, okay, 19 days lang po ito hong trial po ni VP Sara, batay ho dito sa kanya hong proposal. Okay? Ito, babasahin ko po, balita po ito, mga kabida, ng GMA News. Alright? Ang sabi ho dito, okay, Tolentino encourages House Prosecution Panel to trim 7 impeachment articles down to 2 to make expedited trial possible. Ayun. So mula daw sa 7 articles of impeachment, gawing 2 na lang daw ito, mga kabida, para ho mapadali ito hong trial at matapos po ito bago ho magtapos ang 19th Congress, mga kabida. Ang question ho dito is, papayag ho ba dito ang prosecution, Kasi ang sabi ho dito ni Senator Tolentino, dapat piliin daw ng prosecution yung pinakamabigat, mga kabida, na sa tingin ho ng prosecution, yun na yung kumbaga magdidiin sa Vice Presidente po, mga kabida, Kumbaga yun na yung pinakamalakas po nilang kaso, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ito, tuloy po tayo, mga kabida. Yung dalawa, doable yan. Piliin lang nila yung sa tingin nila ay merong silang sapat na ebidensya. Sa ganung paraan ay talagang mapapabilis ito. Senator Tolentino also says impeachment must end with 19th Congress. No carryover to 20th. Show me a provision in the 1987 Constitution that would point to the words carryover. Wala. Yung salitang forthwith ay command na naka-attach sa 19th Congress. Hindi po sa 20th Congress. Ayun. So yun yung pinagbasihan ho niya. Kasi wala ngang salitang carry over ho doon, So meaning silent ang constitution po natin. Pero yung forthwith mo, mga kabida, malinaw po yun, At ang forthwith, command ng constitution yon para ho sa
19th Congress. At kung gusto man ng mga pro-impeachment advocates, na gampanan po ng mga senador yung kanila pong trabaho bilang impeachment court po mga kabida, Okay, ito na po yung proposal. Tapusin po yung impeachment trial versus VP Sara sa 19th Congress. Pero ito nga maikliin lang po yung trial. Pero ang disadvantage po dito, sa part po ng prosecution. Kasi sa panig po ng depensa, wala hong problema yan. Kasi dedepensa na po ito sila Kahit anong isa lang po dyan na aligasyon dedepensahan lang po yan ng kampo po ni Vice President Sara Duterte. So ang disadvantage po dyan po sa prosecution kasi umantakin nyo from 7 articles of impeachment, gawin na lang pong 2. Okay? Halimbawa, yung 7, puro mga malalakas. Kung sasabihin po natin, yun yung impression po ng prosecution, paano na po yun? Yung great chance po makabida para ma-convict po nila ito si Sara Duterte, magiging slim chance na lang po yan. Okay? Magiging slim chance na lang po yan mga kabida dahil pinaikli yung articles of impeachment. Okay? Trim down from 7 to 2. Okay? So, dapat mag-usap-usap ito prosecution dito. Kung papayag ba sila dito. Kung gusto nilang mabilis at maumpisahan kaagad ito impeachment trial. Kasi kung ayaw nila, wala pong magagawa ito mga senador. Kailangan po nilang i-terminate po ito. Kasi malabo po, na mag-crossover daw ito impeachment trial po ni VP Sara. Ito po, ipapakita ko po sa inyo yung timeline, na proposal po ni Senator Tolentino, mga kabida. Ang sabi dito, proposed timeline for 90-day expedited impeachment trial. Okay, as outlined by Senator Francis Tolentino. Okay, ito po. June 11, ito yung petsa po mga kabida na itinakda po ni Senate President Chis Escudero na magkita-kita ito defense at saka prosecution diyan po sa impeachment court. At ito po yung araw kung saan po ay i-constitute ito impeachment court po mga kabida. Alright? Then June 11 to 21, okay, submission of answer by Vice President Sara Duterte. Actually, bibigyan po siya ng 10 days dito, Kaya ginawa 21 yung deadline. Kasi yung 21, yun yung ika-10 araw para magbigay po ng answer, reply. Ito si Vice President Sara Duterte dito sa articles of impeachment po, laban po sa kanya. And then by June 22 po, reply of prosecutors. Meaning, doon po sa isasagot po ni Sara Duterte, magre-reply po ang prosecutors dito. And then on June 23, sa umaga po, submission of trial brief. And then afternoon, opening statements. Okay? So afternoon na po yung umpisa po ng trial, mga kabida, sa June 23. June 24 to 25, presentation of evidence sa part po ng prosecution. Na kung matutuloy yung 2 articles of impeachment na lang po ang ihahain po ng prosecution po mga kabida. So sa June 24 to 25, ito na po yung pagkakataon po na magpe-present po sila ng evidence mga kabida. And then by June 25 to June 26, presentation of evidence sa panig naman po ni Vice President Sara Duterte. And then June 27, umaga, rebuttal by prosecution, okay? And then afternoon, rebuttal by defense. And then on June 28 po, oral argument. Okay, 1 hour each for defense and prosecution. All right? And then on June 29, closed door meeting of senator judges. And then on June 30 po, Judgment Day. So, ganun lang po kabilis, mga kabida.
kung gugustuhin po ng prosecution na i-trim down yung kanila pong articles of impeachment. Actually, ang bola nasa prosecution po ngayon, Okay? Sila po yung magdidikta po ng tone po ng impeachment trial dito ho sa proposal, Dito ho sa proposal po ni Senator Francis Tolentino po, mga kabida. Kung papayag ko sila, matutuloy po itong 90-day impeachment trial po ni VP Sara. Pero kung hindi ho sila papayag na i-trim down yung articles of impeachment from 7 to 2, wala hong mangyayaring impeachment po, mga kabida. Kasi gaya ng sinabi po ni Senator Francis Tolentino, mga kabida, hindi ho pwedeng itutuloy sa 20th Congress yung hindi ho natapos na trial, mga kabida, sa 19th Congress. Kasi wala hong crossover na mangyayari po, mga kabida. So, kung hindi ho matatapos po ito, or shall we say, hindi ho maumpisahan ang impeachment trial sa 19th Congress, wala na pong magagawa po, mga kabida, Since process na po ito, so mag-aantay na po ito hong pro-impeachment versus Sara Duterte ng 1 taon kasi may ban po sa pagsampa po ng impeachment trial against the Vice President after na proseso po itong impeachment case laban ho sa Vice Presidente, mga kabida, ngayong 19th Congress. Okay? So yun kadali, mga kabida. Ganun lang po kasimple, Ito hong proposal po ni Senator Francis Tolentino. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin ho dito? Sino po ang sa palagay ho ninyong agrabyado at disadvantage ho, mga kabida, sa proposed timeline po ni Senator Francis Tolentino? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.